Mula ngayon hanggang bukas, inaasahan pa ang pagdating ng mga motorista papasok ng Metro Manila. Makaraan ang mahabang bakasyon. Yan ang ulat live ni Vel Custodio. Vel? Maan inaasahan na 10% na mas mataas sa daily average ang mga pumapasok na sasakyan dito sa North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Sila yung mga naghahabol na makabalik sa Metro Manila na nanggaling pa sa mga probinsya noong holiday season. Ayon kay NLEX Head of Traffic Operations Robin Ignacio, kung mahigit 300,000 ang daily average ng mga sasakyan na dumadaan sa North Luzon Expressway, maaaring madagdagan pa ito na mahigit 30,000 mula kaninang alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi mamaya. Partikular na minomonitor ng NLEX ay ang 2-lane stretch mula Dao hanggang Mexico, ang mga ruta patungong Bukawi, Marilao, Meycauayan Toll Plaza at Harbor Lake Interchange papuntang Karuhatan. Base sa obserbasyon ng NLEX Traffic Operations, bagamat marami pa rin ang walang RFID sticker, mabilis pa rin ang pasok ng mga sasakyan sa toll plazas. Pero madalas na nagkaroon ng kaunting traffic sa mga cash lanes sa Balintawak at Bukawi Toll Plaza. Halos wala namang nai-record na insufficient RFID balance ang NLEX sa mga nakalipas na araw. Sa bahagi naman ng EDSA, may traffic build-up na sa northbound lane ng North EDSA patungong Balintawak. Pagdating naman sa EDSA Balintawak hanggang papasok ng NLEX, maluwag na ang daloy ng trapiko. Sa live monitoring ng NLEX Corporation, bumabagal na ang daloy ng trapiko sa magkabilang linya ng Meycauayan Interchange Bridge at New San Fernando Interchange Bridge. Samantala, kaninang pasado alas 3 ng hapon, nagkaroon ng road crash sa Dao Interchange southbound na nagresulta sa 2.4 kilometers traffic buildup. Ayon sa pamunuan ng NLEX, site cleared naman na at passable na ang mga kalsada. Nagbigay ng payo ang pamunuan ng NLEX sa mga biyahero. Yung payo po natin, sana po nakaprepare po yung ating mga motorista bago magbiyahe. Ibig sabihin po ay na-check nila, nasa tamang kondisyon po yung kanilang mga sasakyan. Ganun din po sana yung magdadrive, sana po ay nasa tamang kondisyon, hindi po nakainom, may sapat na pahinga. Kasi pagka nagkaroon po tayo ng insidente, ang bilis pong mag-build up. So naabala po karamihan po yung ating mga ibang motorista. So para maiwas-iwasan po yung ating mga insidente, sana po nakaprepare po sila. At again po, yung ating mga wala pa pong RFID stickers, baka pwede na pong magpakabit po sila. At kung may RFID sticker, yun po siguraduhin lang po na merong sapat na load para hindi magka-problema dito sa ating mga toll plazas. Para naman sa traffic update, may kaunting traffic build-up na sa Balintawak Toll Plaza, lalo na sa kanang bahagi nito. Samantala, nakatakda naman isara ang NLEX Lingunan Exit simula January 8 hanggang February 8 para magbigay daan sa konstruksyon ng Lingunan southbound entry ramp. Kaya pinapayuhan naman ng mga motorista na gumamit muna ng alternatibong ruta kagaya na lang sa Paso de Blas. Inaasahan namang magbubukas ang Lingunan southbound entry ramp sa April 13, 2025. Maan. Maraming salamat sa iyo, Vel Custodio.